Pastor Edwin Canal, sila, ano na rin gusto, Pastor Edwin, salamat po gusto, at ano po yung bisita ninyo. At hindi po, at hindi po yung mga estudyante niya sa Landmark Baptist College. Tayo po sila. Ito po lang po. Salamat po sa inyo. Okay. Now, aking binigyan na po ako sa Edwin at sa po bahala sa programa po. Gabi po sa bawat isa. Isang kagalakan muli na makarating po sa ito po spiritual na tahanan ng Calvary. Salamat kay Pastor Ronnie sa pagpapaulak niya sa aming kahilingan na magkaroon po ng unang recital ng aming mga preachers na tinitrain po doon sa Landmark College. At nakarang taon, meron po akong klase na apat, second year. Ngayon po ay second year, apat din. Pero yung isa po kasi ay meron sila conference ngayon nila Pastor Jackie. Kaya thank you po siya na kasama. At magandang gabi po muli. At ngayon po ay nais ko munang explain ng konti yung ating review sa ating ito po ay meron pong sa second year, meron pong subject na tinatawag po na homiletics. Kung homiletics ay ito po yung tinatawag po na science and art of sermon preparation and delivery. So yun po yung pinaka-direction po o focus ng subject po na yan. At yan po isang semester po lamang, kaya medyo parang nutriban po ito na sa ilang pagtagpulan ay masanay po silang gumawa ng sarili nilang outline at maipahayag nila po ito na alam niyo sa nagsisimula talagang mahirap pero tagal-tagal din ang panahon ay mahahasa din po yan. Kaya salamat po kayo ang magiging ako ngayon na paghahasaan ng mga kabataan po nito, ng mga future pastors po natin. Yun po naman, meron ding subject po na hermeneutics. Halos pareho po yan. Pero yung hermeneutics po naman, yun po yung science and art of Bible interpretation. Yung medyo mas malalim po yun, kaya ito po ay medyo bagay kindergarten po nagsisimula. Pero ito po yung magiging trabaho po nila sa kalooban ng Diyos, ang mangaral. Kaya ito po yung kanilang unang exposure. At actually po, apat lang ito, pero nung malaman ng tatlo, yung nakaraang taon, hindi naman sila kasali dito. Talagang hindi sila kasali. Pero narinig po nila na meron daw yung piano no ninigning, darating yung pizza, saka yung prawn, sali na rin daw sila. O sabi ko, sige, sumali na kayo. At pang-warm up kayo, pang-warm up. Kaya nakasama po namin sila. At nai-join po namin sila. Sila yung unang bahagi, sila po yung unang part that will be doing this sharing last year. So pero it's a joy din na magkatulong po sila at magkaisa po sila. Kaya hold on to your, tuloy na po tayo. Meron po sila at least 5 minutes. Bawat isa po, meron silang 5 minuto to deliver their message. Makikita niyo po yung outline nila, kanilang ginawa, at makikita nyo po yung paano po yung basic and simple po na paggawa po ng outline. Wala po sa mga verses po sa Bible. Kaya po'y galing sa iba't ibang simbahan. So, una po, introduce ko na po sa inyo ang una po na ating po mula po sa last year, nakaraang taon, ay sino po yung una dyan? Brad? Para ma-introduce ko na yung unang magbibigay kagad. Siya po ay, ang pangalan po niya si Brother Ray Sherwin Casas. Sa third year na po siya. Siya po ngayon ay, kilala niyo po si Pastor John Mateos, kinuha na po siya ni Lord. Bumalik po yung kanyang anak, si PJ. Nung ako po ay nasa Pasig, si PJ po ay mapanganak pa lang yata noong time na yun. Ngayon siya na po ang pastor doon sa Antipolo. So, doon po siya ngayon naglilingkod sa church ngayon. Tama ba? Balik. Kay Pastor Noel. Pasensya na. Hindi makita. Pastor Noel, ano yan?
Ernie Goose Baptist Church. Ayun. Kay Pastor Noel Stevenson. Oh, ang pastor pa niya ay Irish. Tama? Ang pastor po niya ay hindi po Filipino. Irish po. At ang asawa ay Filipina. Irish din. Hindi ko pa siya nakikita in person eh. Pero nagpapadala po siya ng estudyante doon. At very gracious siya na pag pinagpaalam ko naman, pumapayag po siya na bigyan ng allowance na makasama po sa recital po. Unahin lang po natin, dahil po yung mga Bibles. Kung hindi naman po, nandiyan naman po yung verse na para medyo focus po kayo at pwede na kayo mag-concentrate dyan. But if you want to open your Bibles, then that would be fine. But everything is laid out there. So, ang una po na ating pong magbibigay po to start the ball rolling, tawagin po natin ang ating pong preacher Ray Sherwin Casas from Burning Bush, Pasig City. Magandang gabi po sa bawat isa. At ako po ay magbabahagi ng salita po ng Panginoon. At dadalhin ko po kayo sa 1 Peter chapter 2, verse 2. As newborn babes desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Ang buhay po ng isang mananampalataya sa kanya pong paglago ay katulad po ng isang sanggol sa kanya pong paglaki. Tingnan po natin ang tatlong bagay na pwede po natin ngayon tulad ang isang sanggol sa isang bago at matagal na kay Kristo. Una, tingnan po natin the fragility of a baby. As newborn babes, ang isang
ang Word of God at magpatuloy po tayo at lumago po tayo sa ating Panginoon. Para naman po sa matatagal ng mananampalataya, tulungan po natin sila, gabayan po natin sila, bigyan po natin sila ng pasensya at alisin po natin ang ugali sanggol. Maraming salamat. Salamat po, Preacher Casas, unang presentation ng ating pong recital. Pangalawa po, siya naman po ay estudyante po mula po sa church, doon po sa sinabi ko kanina, Pastor TJ Mateos sa Antipolo po naman siya. At siya po ay from Samar, tama ba? Ano nagkakamali? Samar. Siya po ay estudyante po from Samar. Ang pastor po niya doon si Pastor Concepcion. At siya po ay in-adapt muna sa Antipolo at dyan po siya nagtitraining as a church member. So siya ngayon po ay third year na rin po siya. Last year po siya talagang klase po sila. So let's welcome to our pulpit, Preacher Jumel Silva. Magandang gabi sa bawat isa. At ang ating pong pag-aaralan ngayon ay matatagpuan po sa Matthew 6, chapter 33, na kung saan sinasabi sa talatang ito, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Sa buhay natin, marami tayong hinahanap. Marami tayong hinahanap. Marami tayong hinahanap para sa ating pansarili. Lalo na sa ating pangangailangan sa araw-araw. Matthew 6:33. Simpleng talata pero makapangyarihang salita para sa mga mananampalataya na minsan binabaliwala. Mananampalataya na kung titingnan natin, mas binibigyan ng halaga, mas inuuna nila ang kanilang ginagawa kaysa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Minsan, nag-aalala tayo sa ating kakainin, sa ating kakailanganin sa araw ng bukas. Kaya minsan, mas nauuna natin ang mga bagay na nagtutulot ng paghuli sa Panginoon. Gusto natin ng pagpapala, pero ayaw natin sa nagbibigay ng pagpapala. Tatlong bagay para sa gabi ito. Sabi ng Matthew 6:33, "But seek ye first." Gusto kong tingnan natin yung the word priority. Sa verse na ito, makikita natin na binibigyan tayo ng Panginoon ng pattern na kung ano ang ating dapat unahin sa ating buhay. Pag-aaral, trabaho. Bakit minsan mas inuuna natin ang pag-aaral? Dahil gusto natin makapagtapos, gusto natin mabili yung mga bagay na gusto natin bilhin, gusto natin makaraos sa hirap ng buhay, gusto natin makatulong sa pamilya natin. Sa mga nagtatrabaho, bakit minsan mas inuuna natin, mas binibigyan natin ng pansin ang pagtatrabaho? Dahil gusto natin makaraos sa pangangailangan natin sa araw-araw. Gusto natin mabigyan ang inyong mga anak ng kanilang pangangailangan. Gusto natin sustentuhan ang ating mga anak sa kanilang pangangailangan sa pag-aaral. Minsan mas nauuna na natin ang mga bagay na pansarili lamang. Mas binibigyan natin ang mga bagay na hindi na inalulugod ng Panginoon. Nakakalimutan na natin unahin ang Panginoon sa ating buhay. Pagising sa umaga, ano ba ang una natin binubuksan? Bible o cellphone? Bago matulog, ano ba ang huli natin binabasa? Bible o Messenger? Minsan nakakatulog na lang tayo na hindi na tayo nakakapagdasal. Nakakalimutan na natin mag-pray. Our guide is the Word of God. How to see what is the main purpose of our life. Our goal is to seek God in our life. Kapag nakalimutan mo ang Panginoon o kapag nakalimutan mo unahin ang Panginoon sa buhay mo, makakalimutan mo rin kung sino ang gumagabay sa iyo. Malalaman mo kung ano nga ba ang goal ng iyong buhay. Not only priority, but sabi doon, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness." Yung the word pursuit. Sa buhay natin, meron tayong pinagsusumikapan na maabot. Yun ay walang iba ang ating mga pangarap. Kaya
Sana hindi lang natin pagsumikapan ang mga bagay na para lamang sa atin, kundi dapat kung ano ang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Magsumikap tayong hanapin, abutin ang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Hindi yung mga bagay na para lamang sa sarili natin. Ano nga ba ang dapat pagsumikapan natin at abutin sa ating buhay? Yun ay walang iba kundi ang kaharian ng ating Panginoon. Dahil walang ibang gusto ang Panginoon sa ating buhay, kundi ang magsumikap tayong abutin, hanapin ang kanyang kaluwalhatian sa ating buhay. Not only priority, not only pursuit, but sabi doon, and all these things shall be added unto you. Mga kaibigan, mga kapatid, may binigay ng Panginoon sa atin. Sabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. Daragdagan na lang ng Panginoon. Ang gusto lang ng Panginoon, unahin natin siya sa ating buhay. Tingnan niyo, kapag inunan niyo ang Panginoon, kapag inunan natin ang Panginoon sa ating buhay, at pinagsumikapan natin abutin, hanapin ang kaluwalhatian ng Panginoon. Makikita natin yung pangako ng Panginoon sa buhay natin. May pangako ang Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, kailanman hindi yan napapago. Ang Panginoon, hindi yan nagbabago. Ang Panginoon, hindi yan nagsisinungaling. Amen. Na kapag inunan natin ang Panginoon sa ating buhay, meron pangako para sa tao mga naglilingkod sa kanya. Inuuna siya sa kanilang buhay. Sabi niya, all these things shall be added unto you. Walang sinabi ang Bible, walang sinabi ang Panginoon na 50% ang ibibigay sa iyo at ang 50% ay sa akin. Sabi ng Bible, all these things shall be added unto you. Sabi, all these things, hindi sinabing kalahati, hindi sinabing may kahati. Lahat ibibigay sa iyo. Sabi ng Bible, kaya kung uunahin natin siya, kung ipa-priority natin siya sa ating buhay, kung hahanapin, kung pagsusumikapan natin na putin ang kaluwalhatian ng Panginoon, may pangako sa atin ng Panginoon. Sa ating pagtatapos, may gusto lang akong iwan na mga katanungan. Nauuna pa ba natin ang Panginoon sa ating buhay? O mas nauuna na natin ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon? Nagsusumikap pa ba tayo na abutin, hanapin ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating buhay? Dahil kung hindi na natin nagagawa ang mga bagay na yun, hindi natin matatanggap ang pangako ng Panginoon sa ating buhay. May God priority in our life. And thank you po, Panginoon. Ang pangatlo po na handog po ng salita ng Diyos. Siya po ay member po sa Pateros Independent Baptist Church. Ang kanilang pong pastor ay si Pastor Ben Togonon. Medyo senior na po siya, but still alive and kicking sa gawain. Welcome po natin sa pangatlong mensahe, Preacher Joshua Enrile. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, ay isang pribileyo para sa akin ang bahagi po ng salita ko ng Panginoon ay Lord. Kaya babahagi ko po ay galing po sa Romans chapter 1 verses 14-16. Sabi po dito, I am debtor, both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also sa buhay ko, napakalaga ng identity, pagkakakilanlan. Ako ay ganito, ako ay ganyan. Kaya patutukoy po natin, I am dito sa nabasa po natin. I am. Ano ba yung pagkakakilanlan natin? Kung anong iniisip natin? Di ba doon sa Romans 12:1? By the renewing of your mind, kung ano ba yung iniisip natin? Ano yun? I am, ako ay ganito, ito ang pagkakakilanlan ko, ako ay pogi, tulad ko ng ano ba yung I am na dapat natin tukuyin dito? Unang point po, sabi doon sa unang point po, debtor. Accountability. Sobrang halaga po ng accountability. Ang ibabahagi po natin sa salita ng Diyos, yung tipong sasabihin mo lang sa isang tao, pupunta na siya ng langit kapag siya'y tumalima. Ganun ka makapangyarihan ang sinasabi natin. And it is important. Sobrang crucial po, debtor. Hindi siya dapat pinahayaan lang, hindi siya optional. Ang pag-share ko ng gospel ay hindi optional. Hindi po siya pag may oras lang ako, pag gusto ko lang, hindi po siya ganun. Accountable po tayo doon, mabibigay sulit po tayo. To the Greeks and to the barbarians, sa mga tao magtalino, sa mga tao edukado, and to sa mga wise, at saka sa mga unwise, mga simpleng buhay, sa mga tambay, sa walang magawa sa buhay. Pero lahat po tayo doon accountable.
Wala tayong pinipili, wala tayong tinatanggi. Kasi lahat po tayo accountable sa kanilang lahat. Second point po natin, determinado. Hindi po tayo pwedeng mag-share ng gospel ng walang determination na basta masabi ko lang, namatay si Kristo sa iyo, mahal ka niya. Walang determinasyon. Para sayang ang oras natin, sayang ang buhay natin kung walang determinasyon. Kung hindi natin ibibigay yung puso natin, hindi tayo mananalangin. Kung sabi ko dito, so as much as in me is, kung hindi umiinom sa buhay natin, ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ang pagkamatay, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng Panginoon Kristo, kung hindi nananahan sa puso natin, paano tayo maging ready? Paano natin mababahagi yung bagay na bihira lang natin isipin, bihira lang natin alalahanin, yung tamis ng Ebanghelyo na namatay yung Diyos para sa atin. Diyos, ang nagkatawang tao, dahil mahal niya ako. Bigyan natin ng determinasyon. Maging ready tayo. Lagi umiikot sa isip natin, lagi nating mahalin, namatay yung Diyos para sa atin. Namatay ang nilibing at muli siyang nabuhay. Ayun yung ibabahagi natin. Doon tayo magkakaroon ng determinasyon. Huling punto po. Sabi ko doon, so, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Third point po, dauntless. Wala dapat kinakatakutan. Mahal natin yung gospel, di ba? Dapat hindi tayong tatakot i-share to. Sa mga tao sa paligid natin, sa tao mahalaga sa atin, sa mga tao na nakasalumuhan natin. Dapat hindi tayo matakot kasi kapangyarihan to ng Diyos eh. Ulitin ko po, di ba, sasabihin mo lang, magkukonvict ang Holy Spirit, magpupunta na siya sa langit kapag siya'y tumanggap. Ganun ka ba ang makapangyarihan? Isipin nyo parang, paano nangyari yun? Paano nangyari? Tayo rin mismo, paano nangyari na tayo maliligtas? Hindi natin maintindihan, hindi natin sa isipan natin. Pero isip natin, kapangyarihan po ito ng Panginoon. Kamangmangan sa iba, pero kapangyarihan po ito ng Panginoon. Lagi natin natatakot ito sa isip natin. Bakit tayo matatakot? Bakit tayo matatakot? Nasa likod po natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Yun po ang bitbit natin. Yun po ang mensahe natin. Ang kapangyarihan po ng Panginoon. To everyone that believes. To the Jew first and also. Bilang pagtatapos, bibigyan ko po kayo ng isang illustration. Alam niyo po yung mga nagkabalita. Minsan pupunta sila sa gera, sa bagyo, sa delikado lugar. Pupunta po sila eh. Kasi unang-una, detour sila. Kailangan nilang ibalita yung trabaho nila yun eh. Pangalawa, determinado sila na kailangan nilang na tayo, kahit ako pulo tayo sa bahay, alam natin yung nangyayari sa ibang lugar. Kasi determinado silang malaman natin yung balita na yun. At wala silang takot kahit pwedeng silang mapahamak, pwedeng silang ano mangyayari sa buhay nila, pwedeng mapahamak. Pero dauntless sila. Kasi mahalaga yung balita nilang tinadala. Pero tayo, higit pa doon ang balita na natin. Dahil alam po natin balita, ang mabuting balita, ang Ebanghelyo. Namatay ang Diyos, si Jesus Cristo, nilibing at huling nabuhay dahil mahal na tayo. Mensahe natin, yun. Dapat dalan po natin ang ating mensahe. Mahalin po natin. Ako po ang pangalawang bahagi ng ating current class ngayon. Of course, yung inyong estudyante po dito ay kasama dyan. Meron yata po silang tanging bilang na nais ihandog. Magkakasama po sila. Hoy, tawagin mo, sumunod o Kristo. Hoy, nagpasya, susunod sa'yo.
sa iyo'y susunod ako. Prayer meeting po natin, siguro po kung baka hindi over po yung iba. Meron pong isang prayer request si Jesus. Doon po sa Matthew 9:38. Kung may project lang po yan. Pero you can look at your Bible. Sabi po ito, pray to the Lord of the harvest that He may send forth laborers into the field. Because sabi doon, napakalaki ng anihin. Pero kukunti ang gumaani. So, meron po sana kaming pakiusap. Meron sana kaming nais idalhin sa inyo na sana po yung prayer request ni Jesus, isama natin sa ating prayer life. Ano po yun? Na manalangin tayo sa Ama dahil siya raw po ang magpapadala at tatawag ng mga maglilingkod sa Kanya. So, isa po yan sa pinagpe-pray ng mga pastors ngayon at BNP na ma-encourage po ang mga churches at mga pastors at lahat ng members. Yung po Matthew 9:38 na pag dumako po yung 9:38, maaaring yan ay umaga, maaaring yan ay gabi, basta twice a day, yung relo ninyo ay iset nyo yung alarm. Pagdating ng 9:38, kung kayo man ay nasa bahay, nagmamanood, bumulong lang po kayo. Kahit ilang segundo lang, sabi natin, Ama, tumawag po kayo at magpadala kayo ng mga manggagawa sa upasan. And if we can just come together and agree on earth at maipapanalangin natin yung request na yan ng ating Panginoon, then maybe, kasi yun ang solusyon para doon sa harvest field. It will be the Father that will send forth laborers. So ngayon po, dumako po tayo sa pangalawang bahagi po. Ito po ang current class po natin. So first time talaga nila po ito. Tawagin po natin, ang susunod po ay, siya po ay maaring kalooban ng Diyos ay mag-proceed po siya sa kung kalooban ng Diyos, nagbukas ang door, Panginoon ng pintuan sa ating partner na Bible School sa Chicago, sa US, Illinois. Baka January po, Lord willing, ay makasunod po siya doon. Meron tayong mga ilang estudyante po na nakakapasok po doon as the Lord opens the door. Siya din po marahil ay baka by January. Siya po ay member po ng kanyang tatay na pastor. Ang papa po niya ay dating sundalo, ngayon po ay pastor na po sa Calamba. Ang pangalan po ng church nila ay Temple Bible Baptist Church. Siya po ay apo ni Pastor Linete. Temple. Yan po yung gawain po nila sa Calamba, Laguna. So without further ado, tawagin po natin ang unang magpapahayag ng salita ng Diyos, Pastor Preacher James Peter Leonida. Magandang gabi po sa bawat isa. Sa gabi pong ito ang ating pong pag-aaralan, the Scripture Equipment. Ang kinuha ko po ito sa 2 Timothy chapter 3, verse 15 to 17. Hayaan kong basahin ko po ito sa inyo. And that from a child that has known the whole Scriptures, which are able to make you wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Mga minamahal sa gabi po nito, pag-aaralan po natin yung kahalagahan na yung equipment na kailangan po natin para po tayo ay magkaroon ng strong foundation sa ating buhay bilang mananampalataya. At walang iba kundi it is the Scripture, the Word of God. Bigyan ko po kayo ng isang illustration sa isang gusali, sa isang magandang bahay. Napakahalaga po na meron itong matatag na foundation. At ganoon din po sa pagpapatayo ng isang foundation, kailangan tama yung equipment na ginagamit natin. Hindi pwedeng light equipment yung ating mga ginagamit.
po ng ating Panginoon. May 3 puntos po ako na gusto kong ihatid sa gabi pong ito. First point, early education. Verse 15, and that from a child thou hast known the holy scriptures which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Mga minamahal, kung titingnan niyo po, and that from a child, yung word na child po dito, na sinasabi po dyan, sa sinapupunan. So ganun kahalaga na sa simula, sa maagang age nila, itinuturo na po natin yung tama, itinuturo na po, itinatanim na po natin yung salita ng Panginoon para sa paglaki po nila, hindi po sila agad matutumba sa kanilang pananampalataya. Huwag po natin sabihin na bata pa sila at sana pag tumanda na sila, doon na natin ituro. No! The Bible says, Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Kaya mga minamahal, lalo yung mga parents dito, I want you to be challenged na gamitin nyo, i-push nyo, kayo mismo yung mag-support sa mga anak ninyo na magamit yung kanilang mga buhay para pag sila ay lumaki, matatag yung foundation na meron po sila. At ganoon po yung bagong anak, mga mananampalataya dito, i-equip natin sila ng salita ng Panginoon. At hindi lang po yung mga bagong mananampalataya o yung mga kabataan, kundi tayo mismong mga Kristiyano. Let's equip the Word of God para pag dumating yung mga problema, calamity sa ating mga buhay, madali po nating matatagumpayan yun at hindi po tayo agad magtutumba. Bigyan ko po kayo ng isang example na sa kanyang early education, itinuro na po ng kanyang mga minamahal yung salita po ng Panginoon ay naging victorious sa kanyang buhay. Walang iba kundi si Timothy. Si Timothy, tinuro na po ng kanyang mga magulang, ng kanyang lola na si Lois, yung kanyang nanay na si Eunice, at yung kanyang mentor, yung pastor na si Paul. Dahil sa kanilang itinuro, maaga pa lang itinuro na nila yung salita ng Panginoon. Dumating yung time na nagkaroon ng calamities, problema, yung buhay ni Timothy. Pero dahil nataniman siya ng salita ng Panginoon, naging victorious, naging successful ang buhay ni Timothy. Kaya mga minamahal, early education is very needed. Second point, entire enlightenment. Verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. All scripture, lahat ng salita ng Panginoon, it is enough, it is full, it is complete, it is profitable, na magiging kagamit ito sa ating buhay. It will help us doon sa mga problema natin. Kung tayo may mga problema, mga pinagdadaanan, kung gusto natin ng gabay, kung paano pumasok sa isang relationship, kung paano pagdadaanan yung mga problema na kinaaharap po natin, lahat po nasa salita ng po ng Panginoon. Kailangan lang po natin aralin yung salita ng Panginoon. Kaya I want you to be challenged. Aralin po natin, mas bigyan natin yung panahon, yung pagbabasa ng Word of God, pag-aaral ng Word of God, kaysa tayo ay puro scroll lamang po. Mga minamahal, entire enlightenment, the Word of God will give us the enlightenment na maitama yung ating kaisipan ng pang-eternal na bagay po. Third point and last point po, effective equipping. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. That the man of God may be perfect, the word perfect here, that it will make them solid, well-equipped, ready for the work of the ministry. Truly furnished. Makikita niyo po yun, truly furnished. Pag ibinibenta na po yung mga bahay, it is furnished. Pag sinabing furnished, it is ready for use. Magiging kagamit-gamit po yan. Ganun rin po, if we equip ourselves with the Word of God, magiging kagamit-gamit po tayo sa ministry na ibinigay po sa atin ng Panginoon, and yung ating buhay magiging fruitful sa harap po ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal, sa gabi pong ito, I want you to be challenged. Kung gusto niyo po maging fruitful, maging victorious, maging successful sa buhay bilang mga Kristiyano, equip the Word of God. Maraming salamat po and God bless po. Susunod po naman, pang-lima na mag-present ay siya po naman ay doon po kay Pastor Edwin Quimno sa Antipolo, doon po sa
Cogeo Baptist Church. Ang kanila pong pastor ay si Pastor Michael Clarissa, dati Pastor Ronnie, ay nasa Florida na. Si Pastor Edwin na po ang bumalik. Tawagin po natin si Preacher J. Mark God. Magandang gabi po sa bawat isa. Ang aking pong mensahe ay matatagpuan po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi po ng talata, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Mga kapatid, ngayong gabi, ano uri po ba ng buhay meron ng isang tao kapag gana kay Kristo na siya? At yan po ang laman ng aking mensahe at meron po kung tatlong bagay na gusto kong ibahagi sa inyo. Unang bagay na buhay na na kay Kristo, it is a converted life. Ito po, mga kapatid, ang unang hakbang na dapat malaman natin na tayo mga mananampalataya, masigurado natin na tayo ay ligtas at tayo ay na kay Kristo. Dahil sabi po ng Romans chapter 8 verse 5, "There is therefore now no condemnation to them which is in Christ Jesus." Ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang ibig sabihin po nito, meron pong paghahatol sa atin. Dahil po, sabi ng Bible, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero yan pong paghahatol na yan ay mawawala dahil ang ating Panginoong Kristo po, inako niya yung ating kasalanan, dinala niya po sa krus ng Kalbaryo at doon po ay kanyang binayaran. At yan po ang pagkakaiba ng isang taong na kay Kristo na at isang taong wala pa po kay Kristo. Pangalawang bagay po, hindi lang po converted life. It is a changed life. Mga kapatid, ngayong gabi nito, makikitaan po natin ang isang taong converted into Christ na unti-unting pagbabago sa kanyang pong buhay. Sabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 12 verse 2, "But be ye transformed by the renewing of your mind." Yung salita pong transform dyan, ang ibig sabihin po niyan ay metamorphosis. Kinuha po yan sa isang uod na naging kukun hanggang sa pagdating ng panahon, paglipas ng panahon, siya po ay naging isang napakagandang paru-paro at may mga magagandang pakpak. Alam niyo po mga kapatid, ganun din po ang ating buhay. Tayo po ay katulad ng isang uod na naglilimahe sa kasalanan, gumagapang sa kasalanan, nababalot ng kasalanan. Pero kung tayo po ay nakay Kristo na, yan po ay nagbabago para po tayo katulad ng isang paru-paro na lilipad sa himpapawid na may magagandang pakpak, dadapo sa mga magagandang bulaklak at magkakaroon po ng spirit of liberty in Christ. Pangatlong bagay po, hindi lang po converted life, hindi lang po i-change life, it is a consecrated life. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito, yung mga lumang bagay ay magiging bago na. Ang ibig sabihin po ng consecration ay pagtatabi o paghihiwalay para sa panibagong gamit at layunin. Mga kapatid, ganun din po ang ating buhay. Saan po ba natin ginagamit ang ating buhay noon? Ano po ba ang layunin ng ating buhay? Hindi po ba dati pansarili lang? Pansarili layunin? Pang ganito, pang ganyan lang? Puro pansarili lang po. Pero nung tayo ay na kay Kristo na, yan po ay nagbago. Bakit? Yung buhay po natin na dati, ngayon ay may bagong layunin na po para kay Kristo. Dahil, mga kapatid, ito po yung dapat matandaan natin na tayo po dapat ay lumayo at baguhin
meron po tayong consecrated life. Maganda rin po yun. Susunod po, bago po ang panghuli, ay siya po naman ay pastor, ay galing doon kay pastor, alam mo si Pastor Benito Romero. Doon po yung pastor natin na galing po sa kulungan, ex-convict po yun. At sabihin na natin po, talagang parang si Paul Injurious, talagang siya po ay nasa ilalim ng ikala ng hatol ng lipunan at saka ng batas. So, pero siya po ay naligtas at nag-aral din sa CLI sa Pasig dati. Nung siya po ay namatay na, yung anak po niya si Pastor Manny ang pumalit ngayon. At ito naman po isa ngayon sa mga naging worker na sa Tondo po ito. Kaya magpakabait po kayo, huwag kayo na tino-tino kayo dyan. At yan po ay sa Parola, Area 2. Ako, pupunta kayo doon, kakailanganin nyo maraming panalangin talaga. But, meron mga lugar na hindi namin kaya ni Pastor Ronnie, pero sila kaya. Di ba? Kanya-kanya lang po yan tayong pinaglalagan ni Lord. Kaya ngayon po, nagagalak tayo na makapiling po natin si Preacher Ruel Ratay. Kahit sa pilito pa lang, nakatapon na. Preacher Ruel Ratay, kaya magpakabait po kayo from Glory Bible Baptist Church, Tondo, Manila. Isa pong magandang gabi po sa ating lahat at sa itong pribileyo bahagi po sa inyo. Sa harap ninyo, mananasay na lang. Ang mensahe po ng ating Panginoon sa gabi ito ay makikita sa Book of Ephesians, chapter 2, verse 8 and 9. The Bible said, "For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself. It is a gift of God, and not of work, lest any man should boast." Ang title po ng salita ng Diyos sa gabi ito ay ang God's salvations. Sa kapanahonan pong ito, napakaraming nagsasabi ng kung ano sa amin. Sabi mo, nagpapahilan ng kaligtasan. Pero tingnan po natin, sabi po ng isa, pumasok ka sa aming kawan at ikay maliligtas. Sabi ng pangalawa, relihiyon, tradisyon ang mga magliligtas. At sabi ng pangatlo, mabubuting gawa at sa utos ng Diyos. Sa gabi pong ito, ang mensahe ng Panginoon, dito po natin malalaman ang tunay na kaligtasan. Sa unang pong punto, ang salvation daw po ay biyaya ng Panginoon. Sabi po sa verse 8, sa ginamit natin intro, as a text, "For by grace are ye saved." Ang salvation o ang kaligtasan ay biyaya lamang daw po ng Panginoon. At ang dakilang biyaya at ibig ng Panginoon ay makikita at matatagpuan po natin sa Book of John, chapter 3, verse 16. "For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him," ay po natin, "believeth in Him, should not perish." Ang sabi po mga kaibigan, mga kapatid, kung tayo daw po ay maniniwala at sasampalataya sa ginawa ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, ang God's salvation ay ating kakamtin. Sa pangalawa po, ang salvation daw po ay gift o regalo. At sabi po sa verse 8 na pinag-aralan ko sa letter po sabi po, it is the gift of God. Tayo po bilang mga tao, palimi tayo makakatanggap ng regalo tuwing birthday, Pasko, o may special na okasyon. At ang regalo po ito ay walang hinihingi kabayaran o kapalit. Ngayon po, arahin po natin yung regalo na ibinibigay sa atin ng Panginoon. At ang sabi po daw dito, ito daw po yung eternal life. Walang hanggang buhay. Everlasting life. At kung sinabi usapan everlasting life, doon daw po, wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang kamatayan. It is a free gift of
God sa taong hindi naman karapat-dapat. Pero ito lang po yung pinaka-pabalikan natin sa libreng regalo. Libre po ito. Pero may nagbayad po. At ang nagbayad dito, yung napako sa krus, na iyon ang ating Panginoong Jesus. Sa pangatlong punto po, the glory of God. In verse 10 po, makikita po natin dito. Not of work, wala daw po sa lahat ng mabuti natin ginagawa, lest any man should boast. Upang ang tao ay huwag malaki sa Diyos. Dahil sabi nga po, ang kaluwalhatian, maliligtas lamang ang tao kung siya ay maniniwala sa finished work of Jesus Christ on Calvary. At sabi ng Panginoon, it is finished. Ibinigay niya na po sa ating lahat ang kaligtasan. Ang kaligtasan, hindi po sumusunod sa buwan. Ito po'y may katiyakan na tayong lahat, anytime, may pag-asa tayo ng kalangitan. Ito po ang God's salvation. At sabi po rito, sa pagdating sa usapin ng kaligtasan, kaibigan mga kapatid, wala po tayong ambag. Siya lang po ang may kakayahan. Ano po? Sapagkat tayo po'y makasalanan. Isipin po natin ito mga kaibigan mga kapatid. Kaya ang kaluwalhatian ay tanging sa Panginoon lamang. Kung babalikan po natin yung God's salvation, ito po ay grace o biyaya, regalo o gift. At ang pangatlo, the glory, ang luwalhati ay sa Panginoon lamang. At sa last verse po, ang sabi po ng Romans chapter 5 verse 8, but God commended His love towards us. While we were yet sinners, Christ died for us. So mapagpalang ito. Salamat Panginoon. Umingay. Salamat po na paalalahanan po tayo na ang kaligtasan po natin ay biyaya lang po. Wala po tayong pwedeng angkinin, ambag, ipagdalagay. All glory belongs to our Lord and Savior Jesus Christ. The last but not the least, comfort advantage po ito. Tama eh, your own, your very own. Ito na ipakikilala, welcome po natin ang ating pong next preacher. Pinagpala po ba tayo ngayong gabi? Amen! Sabi natin ang ating mga Bible sa aklat ng Titus chapter 2 verses 11 to number 13. Dito po sinasabi ng Biblia, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. And in verse number 12, teaching us that denying ungodliness and worldliness, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. In verse number 13, looking for the blessed hope, the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang mensahe po ng Diyos ngayong gabi is what grace brings. Ano po ba ang dala po ng biyaya po ito? Pero by the way, what grace means. Grace, it is unmerited favor of God for those people who are undeserved. Tayo po yung mga kapatid sa Panginoon, hindi po tayo dapat na maligtas sapagkat lahat po tayo ay makasalanan. Ngunit sabi ng Bible sa Ephesians 2:8, dahil sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y hindi sa ating sarili, ito'y regalo ng Diyos, hindi po sa pamamagitan ng mabuting gawa upang tayo ay hindi maghapon sa harapan ng Diyos. And in Titus chapter 3 and verse number 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, naligtas po tayo by the washing of regeneration and renewing by the Holy Ghost. Kaya sa gabi ito, tatlong bagay ang dalawa ng biyaya nito. In verse number 11, sinasabi po ng Biblia, for the grace of God that bringeth salvation. Number 1, it brings salvation. Amen. Dahil sa biyaya nito, mga kapatid sa Panginoon, kung bakit tiyak ang ating kaligtasan. Amen. At dahil sa biyaya nito, tiyak ang ating matutunguhan.
hindi makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong malaki. In John chapter 3 and verse number 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. At ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakita ng buhay, but the wrath of God abideth in him. And in John chapter 5 and verse number 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. At hindi na siya papasok sa paghatol, kundi hinilipat na sa kamatayan tungo sa buhay. Salamat po sa Panginoon. Ang dala po ng biyaya nito ay walang iba kundi ang kaligtasan. Pangalawang bagay, what grace brings. In verse number 12, teaching us that denying ungodliness. And secondly, it brings separation. Ngayon, ikaw ay ligtas na. Ang biyaya ito ang siyang magtuturo sa atin na ating pong hiwalayan ang kasalanan, na ating pong layuan ang kasalanan, na ating pong mamuhay po tayo na may kabanalan sa harapan po ng Diyos. Sapagkat sabi po ng Bible, in verse number 12, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Sabi ng Bible, Matthew 5 verse number 16, let your light so shine before men, that he may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga kapatid sa Panginoon, tayo po ang patotoo ng Diyos. Ang sabi ng Bible, come out from among them and be ye separate. Kaya sa mga itong bagay, ang dala mo ng biyaya nito, in verse number 13, looking for that blessed hope. Wow! Amen! Looking for that blessed hope and the glorious appearing the great God and our Savior, Jesus Christ. Number 3, it brings second coming. Mga kapatid sa Panginoon, tiyak po na babalik ang Panginoon. Hindi po niya kasinungalingan. Tiyak na babalik ang Panginoon. It is our blessed hope. Ito po yung ating pong mapalad na pag-asa. Ito po yung ating pong hinihintay-hintay. Ito po yung ating pong inaasam-asam. Ito po yung ating pong ipinapanalangin na isang araw mula ngayon, babalik ang Panginoon para sunduin ang kanyang mga anak. At tayo isa sa Panginoon, magpakailan-kailan pa man. Kaya sa ating konklusyon, tatlong bagay ang dala ng biyaya nito. Number 1, una, ang kaligtasan. Matapos mong maligtas, pangalawang bagay, ang paghuwalay sa kasalanan. Pangatlong bagay, ang dala ng biyaya nito. Isang araw mula ngayon, magbabalik ang ating Panginoong Kristo. Kaya kung sa gabi ito, wala kang papasiguraduhan sa langit o tungo yung ating Lord. Sabi ng Bible, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa bawat.